Sa talas ng memorya ng mga mental gymnast na sina Robert Racasa at Johan Abrina, kayang-kaya raw nilang magkabisa ng libo-libong mga numero, pangalan at mga mukha sa isang upuan lamang. Katunayan, kakapanalo lang nila ng silver medal sa World Memory Championships na ginanap kamakailan sa London. Imemorya na ang kanilang kwento sa ulat ni Valerie Tan. Ang sikreto raw ng isang atleta para manalo sa isang laro, tibay at lakas ng katawan. Pero si Robert Racasa, 33 years old, isang mental athlete o mentathlete. Isip at talas ng memorya ang kanyang panlaban. Isa si Robert sa dalawang naging pambato ng Pilipinas sa nagdaang UK Open International Memory Championship nitong Agosto sa London. Kasama rin niya ang isa sa kanyang mga naging estudyante na si Johan Abrina. Nakipagtagisan daw ang dalawa sa larangan ng mental gymnastics o kompetisyon ng may pinakamatalas na memorya laban sa mga kinatawan ng 12 bansa sa buong mundo. Ito yung nauuso ngayon na labanan na patibayan ng memorya. Lahat ng ibibigay sa'yo, mga images, numbers, or any abstract na mga information, kailangan mong ma-memorize in a very limited time. Nandito tayo ngayon sa study area ni na Johan at Robert. Kung mapapansin nyo, ang daming cards na nakakalat sa table. Iba't ibang cards to. Ito, may card na may number tsaka image na pwedeng ma-associate sa number. Ito yung isa pang version niya. Kahit daw ilang numero, mga imahe at petsa, imposibleng makalimutan ni na Robert at Johan. Subukan nga natin. Ang activity na gagawin namin ngayon ni Robert ay yung binary numbers. So, ang mangyayari, magsusulat ako ng 10 rows ng 8 na binary numbers. Tapos, papamemorize ko sa kanya in 3 minutes lang. Tapos, after nun, sasabihin ko yung row number, tapos itetest natin kung sakto ba yung numbers na nasabi niya. So, Robert, bibigyan natin ng 3 minutes. Good luck. Try natin yung row number 4. 0010. 1010. Tama! Row number 8. 0110. 1110. Row number 7. 1011. 1010. Tama nga! Nag-start to kasi nakabasa ako ng isang libro nung graduate ako, How to Develop a Superpower Memory. Nung nakita ko, inaral ko, sabi ko, kaya pala, maganda to. Graduate ng kursong Political Science sa Polytechnic University of the Philippines o PUP si Robert. Naging member din siya ng varsity team sa larong chess sa kolehiyo. Pero, maniniwala ba kayo? 7 taon ang binuno ni Robert para gumraduate sa high school. Puro bagsak ako noon. First year high school pa lang, 5 bagsak na ako sa subjects. So, para makita mo na hindi to genius. Dumaan talaga to sa normal na proseso. Naging laman rin daw si Robert ng mga sabungan nung kabataan niya. At siya pa mismo ang tumayong Kristo o taga-kolekta ng mga taya. Sa sabungan, nag-Kristo ako doon. So, kailangan mong tandaan isa-isa yung mga taong kapustahan mo. Tapos, nagtinda ako doon. Minsan utang yan. So, kailangan mong tandaan kung sino yung mga umutang para masingil mo. Sino nga naman daw ang mag-aakala na ang dating Kristo sa sabong? Isa na ngayong successful mentathlete. Bukod sa galing sa pagmemorya ng mga numbers, si Robert tinagurian ding human calendar. Ito nga, hawak ko ngayon, isang tunay na kalendaryo mula 1900 hanggang 2011. Tapos susubukan natin yung galing ni Robert. Anong araw ang May 16, 1959? Saturday. Tama, Saturday nga. December 25, 1911. It's Monday. Ang bilis ha, mga 1 second lang yata yun nung nakuha niya. Try ko naman sa birthday ko ha, February 10, 1982. It's Wednesday. Para daw mas marami pang makaalam ng memory training na natutuhan ni Robert, nagtayo siya ng isang learning center. Dito niya naging estudyante si Johan, isa sa mga nakasama niya sa kompetisyon. Bago to, memory training. Di ba lang pwede pala i-train yung memory. Isang registered nurse naman si Johan. Nakita raw niyang malaki ang may tutulong ito para sa kanilang pamilya, lalo na't may history raw sila ng sakit na Alzheimer's. Isa itong sakit ng mga matatanda na kung saan tila unti-unting nabubura ang mga alaala sa kanilang mga utak.
Ang challenge natin ngayon para kay Johan ay ang speed cards. Bali, meron akong 1 deck of cards dito. Tapos, papakita natin kay Johan yung cards. Kailangan mamemorya niya in order, pati yung suit, in 3 minutes. At pagkatapos ng 3 minuto, Oh, so far so good. Congratulations! ayon sa mga eksperto, para raw isang computer ang utak ng isang tao. Kaya raw nitong mag-imbak o mag-store ng mahahalagang impormasyon. In fact, over the years, imagine kung ilang taon mabubuhay ang isang tao. Lahat ng memories for all those years, kaya niyang i-contain, kaya niyang i-retain. Umaabot daw na mahigit 1 bilyong neurons ang nasa loob ng utak ng isang tao. Ang mga neurons ay may kakayahang mag-store ng mga impormasyon at memorya ng isang tao. At ang bawat neuron daw ay magkakakonekta sa bawat isa. Kaya't hindi raw mauubusan ng memory space ang utak ng tao. The human brain was designed ganyan. Pero, kung paano gamitin at kung paano practicein, yun ang magkakaiba-iba sa iba't ibang tao. Sa darating na Disyembre, ang World Memory Championships naman sa China ang lalahukan ni Robert at Johan. Nais raw kasi nilang makilala bilang Grand Master of Memory sa buong mundo. Nagagawa namin to dahil sa meron kami system na ginagamit. Tinetry namin yung sarili namin para ma-perfect yung skill na yun. There is no such thing as poor memory. Only untrained one. Yun yung totoo. Susunod sa True Stories, ano nga ba ang ginagawa ng isang tree doctor? Bilang manggagamot, dapat ay kagaya din ng doktor na dinadiagnosis yung puno kung ano ba ang problema niya.